Ako si Lourdes, 64 na taong gulang, at 3 buwan na akong biyuda. Araw-araw, ang tanging kayakap ko na lamang ay ang mga alaala ng aking yumaong asawa, si Roberto. Dito sa bahay na sabay naming itinayo, sa bawat sulok nito, naroon ang kanyang ngiti, ang kanyang halakhak, ang kanyang mga pangarap para sa aming nag-iisang anak, si Marco. Dahil sa pagmamahal namin sa batang iyon, ibinigay namin ang lahat. Ang lahat-lahat. Naaalala ko pa noon. Ang perang inipon namin ni Roberto para sa aming pagtanda. Ang perang dapat sana ay para sa aming mga gamot at pangangailangan. Kinuha namin iyon mula sa bangko. Walang pag-aalinlangan. Ibinigay namin kay Marco para makapagsimula siya ng sarili niyang negosyo. Ang sabi namin sa isa't isa, para naman ito sa kinabukasan ng anak natin, para sa pamilya niya. Iyon ang pinakamahalaga. Nang ipakilala niya sa amin ang kanyang mapapangasawa, si Isabela, tinanggap namin siya na parang tunay na anak. Isang anak na babae na hindi namin kailanman nagkaroon. Ang buong akala ko, bubuo kami ng isang masaya at buong pamilya. Isang pamilya na mag-aalaga sa akin hanggang sa aking pagtanda. Ang buong akala ko, tama ang aming naging desisyon. Ngunit ang akala pala ay malayo sa katotohanan. Nagsimula ang lahat nang pumanaw si Roberto. Nagsimula sa mga pabulong-bulong na hindi ko marinig. Mga tinginan ni Isabela at Marco sa tuwing ako ay nakatalikod. Unti-unti, ang dating matamis na pakikitungo ni Isabela ay napalitan ng lamig. Isang araw, habang naghahain ako ng hapunan, narinig ko siyang sinasabi kay Marco, kailangan na nating ayusin ang mga papel ni Papa. Baka kung ano pa ang mangyari. Alam mo na, si Mama, masyado nang makakalimutin. Paulit-ulit na salita na ibinabato sa akin. Kapag hindi ko mahanap ang aking salamin, sasabihin niyang, ulyanin na ako. Kapag nailagay ko ang asukal sa ref, sasabihin niyang, wala na ako sa tamang pag-iisip. Ang dating tahanan na puno ng pagmamahal ay naging isang malamig na kulungan. Ang sarili kong anak, na pinag-alayan ko ng lahat, ay nagsimulang maniwala sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Pakiramdam ko, isa na lang akong pabigat. Isang matandang walang silbi na naghihintay na lang ng kanyang katapusan. Hanggang sa dumating ang tawag, isang tawag mula sa abogado. Isang pagpupulong daw para sa mana na iniwan ni Roberto. Si Isabela ang nag-asikaso ng lahat. Nagmamadali, tila may hinahabol. Habang nagbibihis ako, alam kong may mali. May mabigat sa aking dibdib. Ito na ba iyon? Ito na ba ang araw na itataboy nila ako sa sarili kong pamamahay? Pinalayas ako na parang aso. Iyon ang paulit-ulit sa isip ko. Wala silang utang na loob. Matapos ang lahat ng sakripisyo, ito ang igaganti nila sa akin. Nagmaneho ako papuntang Makati. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa manibela. Pumasok ako sa malamig at madilim na parking lot ng building. Bawat hakbang ko ay parang may bigat na 1,000 kilo. At doon, sa pagitan ng mga mamahaling sasakyan, may lumapit sa akin. Isang lalaking marungis ang damit, magulo ang buhok, isang palaboy. Sa una ay natakot ako. Ngunit nang magsalita siya, hindi takot ang naramdaman ko, kundi gulat. Ginang, sabi niya, kayo po si Mrs. Reyes, hindi po ba? Ang asawa ni Mr. Roberto. Tumango lang ako. Ang puso ko ay kumakabog. Huwag po kayong basta-basta pipirma ng kahit ano, sabi niya na nanginginig ang boses. May masama silang binabalak. Ang manugang ninyo, si Isabela, at doon ikinuwento niya ang lahat. Siya pala si Mang Cardo, isang dating tauhan sa opisina ng abogado na sinisante 3 linggo na ang nakalipas. Bago siya umalis, narinig niya ang buong plano. Ang plano na palabasin na ako ay wala na sa tamang pag-iisip. May mga pekeng medical records po sila, sabi ni Mang Cardo. May mga sulat mula sa mga pekeng saksi. Sasabihin nila na kayo ay malilimutin na at hindi na kayang magdesisyon para sa inyong sarili. Kukunin nila ang lahat. Lahat. Ang salitang iyon ay parang isang punyal na itinarak sa aking puso. Ang lahat ng pinaghirapan namin ni Roberto, kukunin ng babaeng tinuring kong anak. Tahimik lang ako. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagsisigaw. Dahil sa sandaling iyon,
Ang lungkot sa aking puso ay napalitan ng tapang, pero hindi nila alam na may isang anghel na isinugo ang Diyos sa akin sa anyo ng isang palaboy. Hindi nila alam na ang matandang akala nilang mahina ay may alas na itinatago. Naglakad ako papasok sa elevator. Bawat palapag na inaakyat nito ay nagpapatibay sa aking loob. Pagbukas ng pinto sa opisina ng abogado, nakita ko sila, ang aking anak at ang kanyang demonyong asawa. Nakangiti pa si Isabela sa akin. Isang ngiti na puno ng lason. Ang buong akala nila, isang matandang talunan ang darating. Isang matandang pipirma na lang sa papeles habang umiiyak. Ngunit nagkakamali sila dahil ang pagpupulong na akala nilang magiging katapusan ko ay siya palang magiging katapusan nila. Huli na ang lahat para sa kanila dahil sa araw na iyon. Nagsimula ang singilan. Kaibigan, naranasan mo na bang magsakripisyo para sa iyong mga mahal sa buhay, ngunit sa huli ay ikaw pa ang tinalikuran? Naranasan mo na bang maramdamang dayuhan ka sa sarili mong pamamahay? Kung oo, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Sabihin mo sa akin ang iyong kwento at kung saan ka nanonood ngayon. Gusto kong malaman kung hanggang saan nakarating ang aking istorya. Salamat sa iyong pakikinig. Ang bawat hakbang ko papasok sa opisina ng mga abogado ay may bigat na hindi ko maipaliwanag. Ang mga salita ni Mang Cardo ay umuulit-ulit sa aking isipan. Isang babala na nagbigay sa akin ng lakas at takot ng sabay. Ang marangyang lobby na dati ay simbolo ng tagumpay para sa akin at kay Roberto, ngayon ay tila isang magandang hawla, isang silo na inihanda para sa akin. Ang mga mamahaling kasangkapan na gawa sa kahoy na nara ay tila nangungutya, at ang mga painting sa dingding ay parang mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Pagpasok ko sa conference room, ang hangin ay naging mas malamig. Doon, sa isang mahabang mesa na gawa sa salamin, nakaupo ang 3 abogado na mukhang mga buwitreng nag-aabang sa kanilang biktima. At sa kabilang dulo ng mesa, naroon siya, ang aking manugang, si Isabela. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang saglit na pagkagulat. Isang kislap ng takot na mabilis niyang itinago sa ilalim ng isang peking ngiti. Ang ngiting iyon na 8 taon kong pinaniwalaan. Ang sabi niya sa akin, "Naku mama, nandito po pala kayo. Ang akala ko po ay hindi kayo makakarating." Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang pagiging sobrang tamis, ang kunwaring pag-aalala, iyon ang nagkumpirma sa lahat ng sinabi ni Mang Cardo. Hindi niya ako inaasahan. Ang plano niya ay gawin ang lahat nang ako ay wala. Ang plano niya ay tapusin na ang lahat bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong lumaban. Pinilit kong maging kalmado. Umupo ako sa silyang itinuro nila. Ang aking lumang leather na bag ay marahan kong ipinatong sa makintab na mesa. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, kaya't ipinatong ko ang mga ito sa aking kandungan kung saan walang makakakita. Siyempre naman, narito ako, Isabela, sabi ko. Sinisikap na panatilihing matatag ang aking boses. Ito ay tungkol sa mana ng papa ninyo. Hindi ko ito maaaring palampasin. Ang pangunahing abogado, isang payat na lalaki na may pilak na buhok at mga matang kasing lamig ng yelo, ay nag-ayos ng kanyang salamin. Ang pangalan niya ay Attorney Villanueva. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Roberto sa loob ng maraming taon. Isang tiwala na, ngayon ay kanyang dinudungisan. Sinimulan niya ang pulong. Ang sabi niya, mayroon daw ilang mahahalagang dokumento na kailangan kong pirmahan para maisaayos na ang lahat. Simple lang daw ang proseso. Ngunit bago pa man niya mailatag ang mga papel sa harap ko, pinigilan ko na siya. Sandali, sabi ko. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang mga dokumentong iyan. Alam na alam ko ang habili ng aking asawa. Paulit-ulit naming pinag-usapan iyon bago siya pumanaw. Nagkatinginan ang mga abogado. Isang tinginan na puno ng kahulugan, doon na nagsimula ang kanilang palabas. Ang sabi ni Attorney Villanueva, mayroon daw mga pagbabago sa huling habilin ni Roberto. Mga pagbabagong ginawa niya di umano noong mga huling linggo ng kanyang buhay.
Mga pagbabagong nagpapakita raw ng kanyang pag-aalala sa aking kalagayan. Ang salitang pag-aalala ay sinabi niya na may diin, na para bang iyon ang pinakamahalagang salita sa buong mundo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Anong klaseng pag-aalala? Tanong ko ng diretsahan. Dito na pumasok sa eksena si Isabela. Hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang palad ay malamig at mamasa-masa. Tumingin siya sa akin gamit ang mga matang nagpapanggap na puno ng awa at pagmamalasakit. "Mama," sabi niya sa malambing na boses. "Nag-aalala po si Papa sa inyo. Sa kalusugan ninyo. May mga pagkakataon daw po kasi na nalilito na kayo. Madali na raw po kayong makalimot. Gusto lang po niyang masiguro na mapapangalagaan kayo at ang perang iniwan niya, ang bawat salita ay parang isang sampal. Isang sampal na hindi ko nakikita. Inilabas ng isa pang abogado ang isang makapal na folder at dahan-dahan itong itinulak sa harap ko. Ang sabi niya, "Ginang Reyes, narito po ang mga dokumentasyon. Mga salaysay mula sa mga kapamilya at kaibigan na nagpapatunay sa mga insidente ng inyong pagkalito. Mga pagkakataong nalimutan ninyo ang mga petsa, mga pangalan. Nahihirapan na rin daw po kayo sa pamamahala ng pera sa bahay." Binuksan ko ang folder. Ang mga kamay ko ay nanginginig na. Sa loob, nakita ko ang mga peking medical reports. Mga sulat na may pirma ng mga doktor na hindi ko kilala. At ang pinakamasakit sa lahat, mga salaysay na isinulat mismo ni Isabela. Nakilala ko ang kanyang sulat kamay. Binasa ko ang isang bahagi ng malakas, ang boses ko ay basag. Naging sobrang iritable si Mama nang tanungin tungkol sa pinamili sa palengke. Hindi niya matandaan kung ano ang kanyang binili o kung magkano ang kanyang nagastos. Nang sinubukan siyang tulungan ni Marco na ayusin ang mga resibo, inakusahan niya itong nagnanakaw. Hindi. Hindi iyon totoo. Isang kasinungalingan. Hindi ko kailanman inakusahan ng pagnanakaw ang sarili kong anak. Tumingin ako kay Isabela, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi. Ngunit wala. Ang nakita ko lang ay isang determinasyon na ituloy ang kanyang masamang balak. "Mama, sinabi niyo po iyon," giit niya. "Sobra po kaming nag-alala sa inyo noon." Pagkatapos ay ipinaliwanag nila ang buong plano. Dahil daw sa aking kalagayan, binago raw ni Roberto ang kanyang testamento. Itatatag daw ang isang trust fund. Lahat ng ari-arian, ang bahay, ang lupa, ang pera sa bangko, ay ilalagay sa ilalim ng pangangasiwa ng aking anak na si Marco. At ako ay bibigyan na lamang ng buwanang allowance. Isang allowance na nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso bawat taon. Sapat lang daw para sa aking mga pangangailangan. Ang natitirang milyon-milyon ay pamamahalaan na nila. 1 milyong piso. Iyon ang halaga na ipinalit nila sa tiwala ng aking asawa. Iyon ang halaga ng aking dignidad. Gusto nilang palabasin na ako ay isang inutil. Isang matandang wala ng kakayahang mag-isip para sa sarili. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin. Ngunit nang mapatingin ako sa isang sulok ng silid, may nakita akong isang maliit na ilaw na kumikislap. Isang recording device. "Nire-record niyo ba ang usapang ito?" Tanong ko. Ang kanilang pagkataranta ay sapat ng sagot. At sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Isang katok na magbabago ng lahat. Ang pagkatok sa pinto ay parang tunog ng isang kampana. Isang hudyat na tapos na ang kanilang paghahari-harian. Sumilip ang isang sekretarya. Ang sabi niya, "Attorney Villanueva, may naghahanap po sa inyo." Urgent daw po. Ang pangalan niya ay Mang Cardo. Nang marinig ni Isabela ang pangalang iyon, nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Para siyang isang multo na nakakita ng isa pang multo. Sinubukan ni Attorney Villanueva na itago ang kanyang pagkataranta. Ang sabi niya, "Sabihin mo abala kami. May mahalaga kaming pulong." Ngunit huli na ang lahat. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang aking mga tuhod ay nanginginig pa rin. Ngunit ang aking boses ay buo at matatag. "Sa totoo lang," sabi ko, at lahat sila ay napatingin sa akin.
Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ni Mang Cardo. Dito na tuluyang nanghina si Isabela. Ang sabi niya, Mama, hindi na po kailangan iyan. Tapusin na lang po natin ito. Ngunit hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon na sa pintuan. At doon, pumasok si Mang Cardo. Ang damit niya ay simple lang, medyo luma, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Hindi siya mukhang isang palaboy ngayon. Mukha siyang isang sundalong handa ng sumabak sa giyera. Yumuko siya ng bahagya sa akin bilang paggalang. Ginang Reyes, sabi niya. Paumanhin po sa abala. Pero mayroon po akong kailangang ipakita sa inyo. Mabilis na tumayo si Attorney Villanueva. Ang sabi niya, Sino ka? Trespassing ito. Tatawag ako ng security. Ngunit hindi natinag si Mang Cardo. Kalmado lang siyang sumagot. Sige po, tumawag kayo. Pero bago ninyo gawin iyan, dapat malaman ni Ginang Reyes na dala ko ang kopya ng mga orihinal na dokumento. Ang mga totoong dokumento. Bago ninyo ito binago at pineke, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na pagtibok ng sarili kong puso. Isang tibok na puno ng pag-asa. Mula sa kanyang lumang shoulder bag, inilabas ni Mang Cardo ang isang Manila folder. Isang simpleng folder na naglalaman ng katotohanan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga papel mula rito. Nakaipon po ako ng kopya bago nila ako tinanggal sa trabaho, paliwanag niya. Ito po, Ginang Reyes, ang orihinal na testamento ng inyong asawa na may petsang 6 na buwan na ang nakalipas. At ito naman po ang mga totoong medical records mula sa kanyang doktor. Hindi ang mga gawa-gawang ulat na nilikha nila para palabasin na kayo ay may sakit sa pag-iisip. Ang mga salitang iyon ay musika sa aking pandinig. Ipinatong niya ang testamento sa harap ko. Nakita ko ang pamilyar na pirma ni Roberto. Ang pirma na nakita ko ng libu-libong beses sa loob ng 42 taon naming pagsasama. Ang bawat kurba, ang bawat guhit. Alam kong iyon talaga ang sa kanya. Ang makita itong muli, malinaw at hindi na bago, ay nagdulot ng mga luha sa aking mga mata. Mga luha ng ginhawa, mga luha ng pasasalamat. Ito pong mga ito, sabi ni Mang Cardo, sabay turo sa mga abogado ngayon ay hindi na makapagsalita, ay nakipagsabwatan sa inyong manugang. Pineke nila ang pirma ng inyong asawa. Gumawa sila ng mga peking dokumento. Lahat para makuha ang pera ninyo. Sinubukan pa ni Attorney Villanueva na magsalita. Ang sabi niya, Kalokohan, baliw ang taong ito. May mga testigo kami na nagpapatunay sa pag-aalala ni Ginoong Reyes. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mang Cardo. Ang mga testigo na binayaran ng opisina ninyo? Tanong niya. Nasa akin din ang mga resibo ng ibinayad ninyo sa kanila. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong. Doon na tuluyang bumagsak si Isabela sa kanyang upuan. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. At pagkatapos ay nawalan na siya ng malay. Sa pagkakataong ito, totoo na, tumingin ako sa kanya habang siya ay nakahandusay. Wala akong naramdamang awa. Ang naramdaman ko lang ay isang malamig na galit. Tumingin ako sa kanya at tinanong ko ang tanong na kanina pa gustong kumawala sa aking dibdib. Bakit, Isabela? Bakit mo ginawa ito sa akin? Kahit wala siyang malay, alam kong naririnig ako ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang bibig, kahit nakasara, ay tila sumisigaw ng sagot. Isang sagot na puno ng kasakiman. May mga utang kami, Mama. Tila naririnig kong sabi niya sa aking isipan. Kailangan namin ng pera. Kailangan niyong magnakaw. Bulong ko sa sarili ko. Humarap ako kay Mang Cardo. Ano na ang susunod na mangyayari? Tanong ko. Tiningnan niya ang mga abogado ngayon ay parang mga basang sisiw. At pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngayon, sabi niya. Ngayon ay tatawag na tayo ng pulis. At habang kinukuha niya ang kanyang telepono, alam kong nagsimula na ang hustisya. Ang hustisyang matagal nang dapat mapasa akin. Habang nagsasalita ako, ang mga alaala ay unti-unting nagbabago sa aking isipan. Para silang mga piraso ng puzzle na sa wakas ay nabubuo at nagpapakita ng tunay na larawan. Ang mga bagay na dati ay tila inosente.
Ngayon ay mayroon ng madilim na kahulugan. Mga 3 taon na po ang nakalipas, pagpapatuloy ko, nagsimula siyang magbitiw ng mga maliliit na komento. Hindi direkta, pero sapat na para magtanim ng duda. Mga komento na baka nagiging makakalimutin na ako. Tumingin ako kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Sa isang saglit, sinubukan pa niyang magsalita. Mama, nag-aalala lang po talaga ako sa inyo noon. Ngunit pinutol ko na siya. Isang malakas at matatag na hindi ang lumabas sa aking bibig. Hindi ka nag-aalala, sabi ko. Nagtatanim ka ng binhi. Gusto mong pagdudahan ko ang sarili kong pag-iisip. Gusto mong paniwalain ang anak ko na nababaliw na ang kanyang ina. Bumaling si Detective Cruz kay Mang Cardo. Mr. Kowalski, maaari niyo po bang ikuwento ang inyong mga nasaksihan sa law firm? Inilabas ni Mang Cardo ang isang maliit na kwaderno. Mga 6 na buwan na po ang nakalipas. Nagsimulang maging regular ang pagpunta ni Ginang Isabela Reyes sa opisina simula niya. Sa una, sabi ni Attorney Villanueva, ay nagtatanong lang daw siya tungkol sa estate planning. Pero naging mas madalas at mas sikreto ang kanilang mga pag-uusap. Doon na po ako nagsimulang maghinala. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay kung paano nagdadala si Isabela ng mga dokumento, mga litrato, at mga salaysay na di umano ay magpapatunay na ako ay nalilito na. Anong klaseng mga litrato? Tanong ni Detective Cruz. Nakita kong hindi napakali si Isabela sa kanyang upuan. Tiningnan siya ni Mang Cardo nang may pagkasuklam bago sumagot. Mga litratong kuha mula sa malayo, Ginang Reyes, sabi niya, nakatingin sa akin. Mga litrato ninyo habang nasa grocery, nasa bangko, kahit sa mga handaan ng pamilya, at ang mga caption sa ilalim, puro kasinungalingan. May isang litrato na nagpapakita sa inyo na nasa cashier. At ang sabi sa salaysay ni Isabela ay nalilito daw kayo sa pera at hindi makabayad. Pero kitang-kita po sa litrato na nakikipagkwentuhan lang kayo sa cashier habang iniimpake ang inyong mga pinamili. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamao. Ang pakiramdam na pinagtataksilan. Ang pakiramdam na minamanmanan ay parang isang pisikal na sakit. Hinarap ko si Isabela. Sinusundan mo ako? Kinukunan mo ako ng litrato? Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na lang. Kailangan ko ng dokumentasyon, sabi ng abogado. Kailangan nila ng ebidensya. Ebidensya ng ano? Sigaw ko. Ebidensya ng isang normal na taong namumuhay? Ng normal? Nagtanong si Detective Cruz tungkol sa aming pinansyal na kalagayan. Kung may alam ba ako sa mga problemang pinansyal ng aking anak at manugang, umiling ako. Palagi namang mukhang maayos ang lahat. May sarili siyang consulting business. Nakatira sila sa isang magandang bahay sa Alabang. Taon-taon silang nagbabakasyon sa ibang bansa. Dito na biglang nagsalita si Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Lahat iyon ay utang, sabi niya. Ang bahay ay may 2 mortgage. Ang negosyo ay halos hindi na kumikita. Ang mga bakasyon ay galing sa credit card. May utang kami na mahigit 15 milyong piso. 15 milyon. Ang numerong iyon ay parang isang malakas na suntok sa aking tiyan. Paanong nangyari iyon? Nagsimulang malugi ang negosyo ni Marco, 2 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Isabela, habang ang luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Masyado siyang proud para sabihin sa inyo ni Papa. Patuloy siyang umuutang, iniisip na mababawi pa niya ang lahat. Nang magkasakit si Papa, doon namin naisip na ang mana na lang ang tanging paraan para makalabas kami sa problema. Tinitigan ko siya, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang anak ko, 2 taon nang nahihirapan. At wala man lang siyang sinabing kahit isang salita sa amin. Kung nalaman lang ni Roberto, sigurado akong tutulungan niya ito agad. Kaya sa halip na humingi ng tulong, nagpasya kayong magnakaw sa akin, sabi ko. Hindi po iyon pagnanakaw. Mahinang protesta niya. Aalagaan naman po kayo. Dito na sumingit si Mang Cardo. Isang trust na magbibigay sa kanya ng 1 milyong piso kada taon habang ang natitirang yaman ay ipambabayad sa mga utang ninyo? Tanong niya. Nakita ko ang mga kalkulasyon, Ginang Reyes. Ang plano nila ay gamitin ang pera ng asawa ninyo
para bayaran ang kanilang mga credit card at mortgage habang pinananatili kayo sa isang halagang maituturing na allowance lamang. Ang pagtataksil ay mas malalim pa kaysa sa aking inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa sistematikong pagpaplano ng aking anak at ng kanyang asawa na kontrolin ang bawat aspeto ng aking buhay. Alam ba ito ni Marco? Tanong ko kay Isabela. Kasama ba siya sa planong ito? Nag-atubili siya, at ang pag-aatubiling iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Alam niya ang tungkol sa mga utang, sabi niya sa wakas. At alam niyang umaasa kami na ang mana ang magiging solusyon. Pero hindi niya alam ang tungkol sa mga pekeng dokumento o ang mga kasinungalingan tungkol sa inyong pag-iisip. Ang paniniwala niya ay talagang binago ni Papa ang testamento dahil nag-aalala siya sa inyo. Tumingin si Detective Cruz mula sa kanyang mga tala. Kaya, naniniwala ang asawa ninyo na ang kanyang ama ay tunay na naniniwala na ang kanyang ina ay nagiging incompetent na? Tumango si Isabela ng miserable. Ilang buwan ko na siyang sinungalingan, mga maliliit na insidente na di umano'y nangyari kapag wala siya. Pinalabas ko na nag-aalala si Papa sa memorya ninyo. Sa inyong pagdedesisyon, ang silid ay tila umikot muli. Hindi lang ako ang niloko ni Isabela. Nilason din niya ang relasyon ko sa sarili kong anak. Anong mga insidente? Tanong ko. Ang bawat kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig ay parang isang dagok. Namuntik na raw akong magkasunog dahil nakalimutan kong patayin ang kalan, na naligaw daw ako papuntang grocery, na inakusahan ko raw ang kartero na nagnanakaw, na nagtatago raw ako ng pera sa bahay at pagkatapos ay nakakalimutan kung saan ko inilagay. Wala ni isa man sa mga iyon ang totoo. Alam ko, bulong niya, at sa pag-amin na iyon, nagsimula ang mahabang proseso ng paghahanap ng hustisya. Lumipas ang 3 araw na parang isang bangungot na ayaw matapos. Ang telepono ko ay walang tigil sa pagring. 17 beses tumawag si Marco mula nang makausap siya ni Detective Cruz. 17 tawag na hindi ko sinagot. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang marinig ang kanyang boses na marahil ay puno pa rin ng mga kasinungalingang ipinunla ng kanyang asawa. Si Mang Cardo ay 2 beses na dumaan sa bahay. Nagdala siya ng mga kopya ng dokumento at tiningnan kung maayos lang ako. Ang taong ito, na halos walang-wala sa buhay, ay mas nag-aalala pa sa kapakanan ko kaysa sa sarili kong pamilya. Eksaktong 2:00 ng hapon, tumunog ang doorbell. Alam kong sila na iyon. Pagsilip ko sa peephole, nakita ko si Marco na nakatayo sa aking beranda. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo. Sa tabi niya ay nakatayo si Isabela na mukhang mas maliit at mas marupok kaysa dati. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko sila inanyayahang pumasok. Ma, sabi ni Marco. Ang isang salitang iyon ay bumasag sa katahimikan at sa kanyang boses, narinig ko ang bigat ng buong mundo. Kailangan po nating mag-usap. Pinag-aralan ko ang mukha ng aking anak. Hinanap ko ang mga bakas ng lalaking pinalaki ko. Ang nakita ko ay isang taong pagod at mas matanda kaysa sa kanyang edad na 33. Kailangan pa ba? Malamig kong tanong. Pakiusap, ma. Papasukin niyo po kami. Hayaan niyo po kaming magpaliwanag. Pumayag ako, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa sarili ko. Kailangan kong marinig ang sasabihin niya. Kailangan kong malaman kung gaano kalaki ang kanyang nalaman at kung gaano kalaki ang kanyang naging partisipasyon sa plano ng kanyang asawa. Umupo sila sa sofa, ang parehong sofa kung saan masaya naming tinanggap si Isabela sa aming pamilya noon. Ang parehong sofa kung saan naganap ang hindi mabilang na masasayang sandali na ngayon ay nababahiran na ng kasinungalingan. Sinabi na sa akin lahat ni Detective Cruz, simula ni Marco, walang paligoy-ligoy. Tungkol sa mga pekeng dokumento, sa mga pekeng medical reports, sa mga kasinungalingan, tungkol sa pagbabago ng testamento ni Papa. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga braso ay magkasalikop sa aking dibdib. Wala po akong kaalam-alam, ma. Ipinapangako ko sa inyo. Wala akong ideya na ginagawa ni Isabela ang lahat ng iyon. Tinitigan ko siya ng maigi. Ang anak na isinilang ko, minahal ng walang kondisyon sa loob ng 33 taon.
Pero alam mo ang tungkol sa mga utang. Ang kanyang mukha ay gumuho. Opo, lubog na po kami, Ma, at sobrang nahihiya po ako para sabihin sa inyo ni Papa. Kaya nang magkasakit ang papa mo, naisip ninyo ang mana. Sabi ko, umiling siya, na para bang sinampal ko. Hindi po ganoon, Ma. Hindi po sa paraang iniisip ninyo. Dito na muling nagsalita si Isabela, sa unang pagkakataon mula nang makapasok sila sa bahay ko. Marco, sabihin mo sa kanya ang totoo. Lahat. Nagulat ako. Ang babaeng nakaupo sa aking sofa ay tila ibang-iba sa babaeng manipulator na nakita ko sa opisina ng abogado. Mukha siyang wasak. Ikinuwento ni Marco ang kanyang panig. Kung paano siya sinimulang kumbinsihin ni Isabela na nag-aalala si Roberto sa aking kalagayan. Kung paano itinuturo ni Isabela ang mga maliliit na bagay. Tulad po noong nakalimutan ninyo ang plano nating maghapunan noong Pasko, sabi niya. O noong hindi ninyo matandaan ang pangalan ng bagong aso ng kapitbahay. O noong nailagay ninyo ang gatas sa pantry sa halip na sa ref. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Marco, ikaw ang nagkansela ng hapunan sa huling minuto dahil nagkasakit si Isabela. Ang pangalan ng aso ng kapitbahay ay Butterscotch at alam na alam ko iyon. At ang paglalagay ng gatas sa pantry ng isang beses matapos magtrabaho sa hardin ng 3 oras ay hindi nangangahulugang ulyanin na ako. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay tunay. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Isabela at pabalik sa akin. Pero sabi ni Isabela, nagsinungaling si Isabela. Sabi ko ng diretsahan. Tungkol sa lahat. Muli, umiyak si Isabela. Tahimik na mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Binaluktot ko ang mga bagay, bulong niya. Kinuha ko ang mga normal na pang-araw-araw na pangyayari at pinalabas kong mga sintomas ng demensya. Pinalabas ko na may mga problema na wala naman talaga. Para kay Marco, ang pag-amin na iyon ay parang isang lindol na yumanig sa kanyang mundo. Hinarap niya ang kanyang asawa. Bakit mo ginawa iyon? Dahil desperada na ako. Sabi ni Isabela, dahil mawawala na sa atin ang lahat. At naisip ko, kung maniniwala ka na kailangan ng tulong ng nanay mo sa pamamahala ng mana, baka mas payag kang tayo na ang humawak ng mga bagay-bagay para sa kanya. Humawak ng mga bagay-bagay? Ulit ko. Ang ibig mong sabihin, magnakaw sa akin? Hindi, mahinang protesta ni Isabela. Aalagaan ka namin. Magkakaroon ka ng lahat ng kailangan mo. Sa ilalim ng kontrol ninyo. Sabi ko, 1,000,000 piso kada taon habang ginagamit ninyo ang pera ni Roberto para bayaran ang mga utang ninyo. Doon na natauhan si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa katotohanan. Nakita ko sa kanyang mukha ang realisasyon kung gaano siya naging isang bulag na kasangkapan sa plano ng kanyang asawa. Ang paghaharap na iyon ang naging simula ng isang mas mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay ng pag-amin, pagsisisi, at ang mahirap na tanong kung mayroon pa bang pamilyang maaaring buuin mula sa mga piraso ng nasirang tiwala. Ang katahimikan sa aking sala ay mas mabigat pa kaysa sa mga salitang hindi masabi. Si Marco ay nakaupo na parang isang estatwang gumuho. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Isabela naman ay nakatitig lang sa sahig. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Hindi na ako galit. Ang nararamdaman ko ay isang malalim na pagtataka. Isang pangangailangang maunawaan kung paano naging ganito kasama ang lahat. Hinarap ko si Marco. Ang boses ko ay mahinahon na, ngunit may bigat ng isang ina na humihingi ng katotohanan. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ko. Bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon, bawat sandali na pinili mong pagdudahan ako sa halip na pagkatiwalaan. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ang sabi niya, sasabihin ko po sa inyo lahat ng alam ko, Ma. Pero maniwala po kayo sa akin. Ang akala ko talaga ay pinoprotektahan ko kayo. Dito na nagsimula ang isang masakit na paglalakbay pabalik sa nakaraan. Tinanong ko siya kung paano siya nakumbinsi. Ano ba talaga ang mga sinabi ni Isabela sa kanya? Tumingin si Marco sa kanyang asawa na hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Sabi niya, nabanggit daw sa kanya ni Papa
noong isa sa mga check-up niya sa doktor na nag-aalala raw si Papa na iwanan kang mag-isa na may napakalaking responsibilidad. Naramdaman ko ang isang malamig na kuryenteng gumapang sa aking likuran. Si Isabela, sumasama siya kay Roberto sa mga check-up nito. Minsan po paliwanag ni Marco, kapag hindi ako makaalis sa trabaho, siya ang nag-aalok na maghatid kay Papa. Para daw matulungan siyang alalahanin ang kanyang mga gamot at appointment. Tumingin ako kay Isabela. Isang tanong lang ang nasa isip ko. Ginamit mo ang sakit ng aking asawa bilang isang pagkakataon para manipulahin ang aking anak. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang sabi niya, wala pong sinabing ganoon si Papa. Hindi po siya nag-alala sa inyo. Pero, sobrang hina na po niya noong mga huling buwan niya. Sobrang dependent na sa lahat. Kaya, naging madaling sabihin kay Marco na baka dapat pag-isipan na ni Papa kung ano ang mangyayari sa inyo kapag wala na siya. Ang pagtataksil ay mas malalim pa pala. Hindi lang ang aking pera ang gusto niyang kunin. Ginamit niya ang kahinaan ng aking asawa, ang pinakamahirap na yugto ng buhay nito, para itanim ang mga binhi ng duda sa isip ng aming anak. Paano mo ginawa? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig na sa galit. Sa tuwing uuwi po kami galing sa ospital, pag-amin niya, may babanggitin po ako kay Marco. Mga maliliit na komento tungkol sa kung gaano nakahina si Papa, kung gaano na siya umaasa sa inyo para sa lahat. Pinalabas ko na nag-aalala si Papa na maging pabigat siya sa inyo. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa aking puso. Habang ang asawa ko ay lumalaban para sa kanyang buhay, ang babaeng ito ay abala sa paghabi ng kanyang sapot ng kasinungalingan. Ano pa? Giit ko. Nagsimula po akong bigyang pansin ang lahat ng ginagawa ninyo, sabi niya. Bawat beses na makalimutan ninyo kung saan ninyo nailagay ang inyong susi, bawat beses na kailangan ninyong magpauit ng sinabi ng isang tao, lahat ng normal na bagay na nangyayari sa lahat araw-araw, babanggitin ko iyon kay Marco mamaya. At papalabasin kong isang bagay na dapat ikabahala. Tumingin ako sa aking anak. At naniwala ka sa kanya. Ang sabi niya, sobrang banayad po kasi ng pagkakasabi niya Hindi niya direktang sinasabi na may problema kayo. Basta babanggitin lang niya na parang nag-aalala siya, pero ayaw niyang palakihin. Sa paglipas ng panahon, nagsimula na pong magmukhang may pattern. Nagsimula akong maniwala na mayroon talagang problema. Dito na pumasok sa usapan ang tungkol sa pagkuha ng ebidensya, ang pagkuha ng conservatorship, ang pagdedeklara sa akin na mentally unfit, isang plano na ganap na mag-aalis sa akin ng lahat ng karapatan. Gulat na tumingin si Marco kay Isabela. Ang sabi niya, hindi iyan ang pinag-usapan natin. Ang akala ko ay tutulungan ka lang nating mag-manage. Hindi para kunin ang mga karapatan mo. Sumagot si Isabela. At sa unang pagkakataon, bumalik ang tapang sa kanyang boses. Pareho lang iyon, Marco. Isang conservatorship ang magpoprotekta sa kanya habang sinisigurado na ang pera ay magagamit ng tama. Dito na ako sumagot. Tama? Ang ibig mong sabihin para ipambayad sa mga utang ninyo? Doon na muling sumabog si Isabela. Ang sabi niya, oo, dahil sinisira na kami ng mga utang. May ideya ka ba kung ano ang pakiramdam na mawala ang lahat? Na araw-araw ay may tumatawag na creditors? Na alam mong mawawala na ang bahay ninyo, ang kotse, ang lahat ng pinaghirapan ninyo? Hinarap ko siya. Ang aking boses ay kalmado ngunit matalim. At may ideya ka ba kung ano ang pakiramdam na malaman na ang sarili mong pamilya ay nagpaplano laban sa iyo? Na ang mga taong pinagkatiwalaan mo nang husto ay nagpaplanong ipadeklara kang baliw para manakaw ang pera mo? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanya. Sa wakas, sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kislap ng pagkaunawa. Ang pagkaunawa sa tunay na bigat ng kanyang mga ginawa. Tumayo si Marco at naglakad papunta sa bintana, nakatanaw sa hardin na itinanim namin ni Roberto. At nang magsalita siya, ang kanyang tanong ay para sa akin. Ano na po ang mangyayari sa atin ngayon, Ma? Sa pamilya natin? Isang tanong na wala akong siguradong sagot. Ang tanong ni Marco ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ano na nga ba ang mangyayari ngayon?
Ito ang tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng 3 araw at 3 gabing walang tulog. Gusto ko ba ng hustisya? Gusto ko ba ng paghihiganti? O gusto ko ng isang bagay na mas mahirap makuha? Ang pagpapanumbalik ng tiwalang marahil ay imposibleng maibalik pa? Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko silang dalawa, ang aking anak na nawala sa landas at ang babaeng nagligaw sa kanya. Ang mangyayari, simula ko, ay depende sa kung ano ang handa ninyong gawin para itama ang lahat ng ito. Tahimik lang silang naghintay. Ang unang hakbang ay malinaw na sa akin. Ang mga abogado, sabi ko, ay haharap sa mga kasong kriminal. Ang mga ebidensyang ibinigay ni Mang Cardo ay sapat na para patunayan na sangkot sila sa pamemeke ng dokumento at pandaraya. Walang kumibo, alam nilang iyon ay hindi na mapipigilan. At si Isabela? Tanong ni Marco. Nang hindi lumilingon mula sa bintana, tumingin ako sa aking manugang. Ang babaeng dati ay tila perpekto. Iyan, sabi ko, ay depende sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Isabela. Ipinaliwanag ko ang sinabi sa akin ni Detective Cruz. Kung makikipagtulungan siya ng buo sa investigasyon, kung tetestigo siya laban sa mga abogado, at ilalantad kung paano gumagana ang kanilang masamang sistema, maaaring ikonsidera ng piskal ang isang plea agreement, isang mas magaan na parusa. At kung hindi? Tanong niya. Kung hindi, sabi ko, hahaharapin mo ang buong bigat ng batas, ang mga kasong fraud, forgery, at conspiracy. Ang ebidensya ni Mang Cardo ay sapat na para mahatulan ka kahit wala ang iyong kooperasyon. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay nito, nakita ko rin ang kalkulasyon. Iniisip na niya kung ano ang mas makakabuti para sa kanya. Anong klaseng plea agreement? Tanong niya. Hindi ko alam, pag-amin ko. Iyon ay sa pagitan mo na, ng iyong abogado, at ng piskal. Pero Isabela, kailangan mong maintindihan, kahit makaiwas ka sa kulungan, kahit probation lang o community service ang makuha mo, hindi nito mabubura ang nangyari. Sinubukan mo akong nakawan. Minanipula mo ang anak ko para pagdudahan ako. Ginamit mo ang sakit ng asawa ko para isulong ang iyong plano. Alam ko po, bulong niya. Talaga ba? Tanong ko. Dahil 5 minuto pa lang ang nakalipas, ipinagtatanggol mo pa rin ang ginawa mo. Umaarte ka pa rin na parang hindi ko deserve ang perang iniwan sa akin ni Roberto. Dito na siya tuluyang bumigay. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na maaaring totoong pagsisisi. Nagkamali po ako, sabi niya. Nakikita ko na po ngayon. Hinayaan kong gawin akong ibang tao ng desperasyon. Isang taong handang sirain ang isang inosenteng tao para makuha ang gusto. Oo, sabi ko. Isang maikling salita, ngunit naglalaman ng bigat ng lahat. Sa wakas, isang pag-amin na walang palusot. Humarap si Marco mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ma, may paraan pa po ba? May posibilidad pa po ba na maayos natin ito? Na makaligtas ang pamilya natin? Tiningnan ko ang aking anak. Pagkatapos ay tumingin ako kay Isabela. Hindi ko alam. Sabi ko ng may buong katapatan. Pero alam ko kung ano ang kailangang mangyari muna. Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. Kailangang harapin ni Isabela ang mga bunga ng kanyang ginawa. Kailangan niyang makipagtulungan sa pulisya, tumestigo laban sa mga abogado, at tanggapin ang anumang parusang ipapataw ng korte. Pagkatapos, bumaling ako sa aking anak, at ikaw, Marco, kailangan mong magpasya. Kailangan mong magpasya kung kaya mo pang manatiling kasal sa isang taong kayang gawin ito sa sarili mong ina. Ang kanyang mukha ay gumuho. Ang sabi niya, Ma, asawa ko po siya. Mahal ko po siya. Alam ko, sabi ko ng malumanay. Pero hindi palaging sapat ang pag-ibig. Ang tiwala ang pundasyon ng anumang relasyon. At hindi lang ako ang trinaydor niya. Minanipula ka niya, niloko ka niya, ginamit niya ang pagmamahal mo sa akin laban sa ating dalawa. Desperadong nagsalita si Isabela. Kaya ko pong magbago. Kaya ko pong maging mas mabuti. Kaya ko pong bawiin ang tiwala ninyo. Kaya mo ba talaga? Tanong ko. Dahil hindi ito isang saglit na kahinaan. Isabela, ito ay ilang buwan ng pagpaplano.
Ilang buwan ng kasinungalingan. Ilang buwan ng panonood sa akin habang isinasagawa mo ang plano mong wasakin ako. Ito ang pinili mong maging ikaw. Muling bumalik ang katahimikan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang normal na tunog ng buhay sa labas. Ang mga batang naglalaro, ang mga sasakyang dumadaan. Habang ang mundo ko sa loob ay nawasak. Ano po ang gusto ninyong gawin namin? Tanong ni Marco. Sa wakas. Gusto kong pumili kayo, sabi ko. Kayong dalawa. Pumili kung sino ang gusto ninyong maging pagkatapos ng araw na ito. Pumili kung gusto ninyong maging mga taong kayang harapin ang bunga ng inyong mga aksyon o mga taong patuloy na gagawa ng mga dahilan. Hindi iyon ang sagot na gusto nila, ngunit iyon lang ang kaya kong ibigay dahil hindi ko sila maaaring pilitin. Ang kaya ko lang gawin ay magpasya kung ano ang handa kong tanggapin sa sarili kong buhay. At hindi ko na kailanman hahayaang muli na ako ay pagtaksilan ng mga taong nagsasabing mahal ako. 6 na buwan ang lumipas. Mula sa aking hardin, pinanood ko ang pagbabago ng kulay ng mga dahon sa puno ng mangga na itinanim namin ni Roberto para sa ika-10 kaarawan ni Marco. Ang mga panahon ay may sariling paraan ng paglalagay ng mga bagay sa tamang perspektibo. Ang dating tila permanente at hindi mababago ay kayang-kayang baguhin ng paglipas ng panahon. Tinanggap ni Isabela ang plea agreement, 3 taon ng probation, 500 oras ng community service, at ang buong pagsasauli ng 2.5 milyong pisong legal fees na ibinayad sa Villanueva and Associates. Ang mga abogado ay nakulong, 4 na taon para kay Villanueva at 2 taon naman para sa kanyang mga kasabwat. Si Mang Cardo ang naging susi sa kanilang pagkakahatol. Ang kanyang detalyadong dokumentasyon at matapang na testimonya ang nagsiguro na hinarap nila ang buong bigat ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang legal na resolusyon ay isang bahagi lang ng kwento. Ang tunay na paghilom ay mas matagal at patuloy pa rin. 3 linggo matapos ang aming paghaharap, umalis si Marco sa bahay na tinitirhan nila ni Isabela. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Sinusubukang alamin kung sino siya nang walang bigat ng manipulasyon ng kanyang dating asawa. Ang sabi niya sa akin sa isa sa aming lingguhang pagkakape, "Pinagdududahan ko na ang lahat, ma. Bawat desisyon na ginawa ko sa nakalipas na ilang taon. Gaano karami doon ang tunay na ako, at gaano karami ang siya lang na nagsasabi sa akin kung ano ang dapat isipin." Isang tanong na naiintindihan ko ng husto. Ang kanilang divorce ay malapit nang matapos. Habang sinisiyasat ng mga abogado ang kanilang pananalapi, mas marami pang panlilinlang ang natuklasan ni Marco. Mga credit card na binuksan sa pangalan niya, nang wala siyang kaalam-alam, mga utang na kinuha laban sa kanyang negosyo, mga gastusin na itinago ni Isabela sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang sitwasyon pala ay mas malala kaysa sa aming inaakala. Inalok ko siyang tulungan sa mga utang, ngunit tumanggi siya. "Ma, hindi ko po kayang kunin ang pera ninyo para linisin ang kalat na ginawa ng asawa ko. Kailangan ko pong ayusin ito ng mag-isa sa tamang paraan ngayon." Isang desisyon na iginalang ko, kahit na masakit para sa akin na panoorin siyang nahihirapan. Ibinenta niya ang bahay sa Alabang, isang lumang Honda na ngayon ang kanyang minamaneho sa halip na BMW, at nagtatrabaho siya ng 16 na oras araw-araw para muling itayo ang kanyang negosyo. Ngunit mayroon ng kakaiba sa kanya ngayon. Isang integridad na nagpapaalala sa akin ng lalaking pinalaki ko. Si Mang Cardo naman ay naging isang di inaasahang biyaya sa aking buhay. Kinuha ko siya bilang part-time na hardinero at tagapangalaga ng aking ari-arian. Nakatira na siya ngayon sa maliit na apartment sa itaas ng dating workshop ni Roberto. Ang makita siyang magbago mula sa isang desperadong taong nakatira sa kanyang sasakyan tungo sa isang taong may katatagan at layunin ay isa sa mga iilang magagandang bagay na nangyari sa mahirap na panahong ito. Ginang L, tawag niya habang naglalakad sa damuhan, dala ang isang tray na may 2 tasa ng kape. "Baka po gusto ninyo ng kasama ngayong umaga?" Ngumiti ako habang umuupo siya sa silya sa tabi ko. Ang araw na iyon ay ang araw kung kailan bibisitahin si Isabela ng kanyang probation officer para i-verify ang kanyang community service.
Itinalaga siyang magtrabaho sa isang local na food bank, tumutulong sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tahanan. Mga taong katulad ni Mang Cardo, ilang buwan lang ang nakalipas. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay hindi nakaligtas sa aming lahat. Sana may natututunan siya, sabi ni Mang Cardo. Hindi lahat ng nagiging desperado ay pinipili ang mga pinili niya. Totoo iyon. Nawalan si Mang Cardo ng trabaho, ng tahanan, ng katatagan, ngunit hindi niya kailanman iwinala ang kanyang konsensya. Tumunog ang aking telepono. Isang text mula kay Marco. Kape po tayo mamaya. May balita po ako. Ipinakita ko ang mensahe kay Mang Cardo. Sa tingin ninyo, maganda o masamang balita? Tanong niya. Kay Marco ngayon, sagot ko. Kadalasan, pareho. At sa pagdating niya ng hapong iyon, alam kong nagsisimula na ang isang bagong kabanata. Isang kabanata ng pag-asa. Pagdating ni Marco ng hapong iyon, mukha siyang mas maayos kaysa sa mga nakaraang buwan. Bumalik na ang kaunting timbang na nawala sa kanya at may kulay na muli ang kanyang mga pisngi. Mukha kang mabuti, sabi ko sa kanya habang umuupo kami sa kusina. Mabuti po ang pakiramdam ko, ma. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay sarili kong buhay ang aking isinasabuhay, hindi ang pag-aasikaso sa krisis ng ibang tao. May ipinakita siya sa kanyang telepono. Isang litrato ng isang maliit na storefront na may pinturang Reyes Consulting. Kahapon ko lang po pinirmahan ang lease, sabi niya. May ngiti sa kanyang mga labi. Sarili kong opisina, sarili kong negosyo, itinayo sa tamang paraan ngayon. Isang alon ng pagmamalaki ang bumuhos sa aking dibdib. Siguradong ipagmamalaki ka ng papa mo, sabi ko. Sana nga po, ma, sagot niya. Marami po akong iniisip tungkol sa kanya nitong mga nakaraang araw. Tungkol sa mga aral na itinuro niya sa akin. Nawala po ako sa landas ng matagal. Nawala tayong lahat, sabi ko ng malumanay. Pero nakahanap tayo ng daan pabalik. Inabot niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ma, may kailangan po akong itanong. At kailangan ko pong maging tapat kayo sa akin. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Palagi, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Kaya niyo po ba akong patawarin? Tunay na pagpapatawad. Hindi lang dahil mahal ninyo ako. Ito ang tanong na tinatanong ko sa aking sarili sa loob ng 6 na buwan. Kaya ko ba talagang patawarin ang aking anak sa pagdududa sa akin? Sa pagpapahintulot sa kanyang sarili na maging kasangkapan sa isang planong maaaring sumira sa aking buhay? Marco, sabi ko ng maingat, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na nangyayari ng biglaan. Ito ay isang pagpili na ginagawa ko araw-araw. May mga araw na mas madali kaysa sa iba. Ang kanyang mga mata ay lumuha na. Naiintindihan ko po, pero oo, pagpapatuloy ko. Kaya kitang patawarin. Pinatawad na kita dahil nakikita ko na biktima ka rin. Ginamit ni Isabela ang pagmamahal mo sa akin, laban sa ating dalawa, at hindi iyon kasalanan mo. Pakiramdam ko po kasalanan ko, sabi niya. Dapat mas nakilala ko kayo. Dapat mas nagtiwala ako sa inyo kaysa sa kanya. Dapat nga, sang-ayon ko. Pero hindi nangyari iyon. At hindi na natin mababago pa. Ang magagawa natin ay bumuo ng isang bagay na mas mabuti mula ngayon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ano po ang itsura noon? Ang itsura noon ay katapatan. Sabi ko, ganap na katapatan, kahit na mahirap. Ang itsura noon ay ikaw na lalapit sa akin kapag nahihirapan ka, sa halip na subukang ayusin ang lahat ng mag-isa. Ang itsura noon ay tayo na muling bubuo ng tiwala, isang pag-uusap sa bawat pagkakataon. Ngumiti ako. At kung magkamali ka ulit, haharapin natin iyon ng magkasama. Pero Marco, hindi ka na ang parehong tao noong 6 na buwan na ang nakalipas. May natutunan ka tungkol sa iyong sarili. At ang kaalamang iyon ang magpoprotekta sa iyo mula sa paggawa ng parehong pagkakamali. Naupo kami ng tahimik, parehong nagpoproseso ng mahabang paglalakbay na nagdala sa amin sa sandaling ito. Paano po si Isabela? Tanong niya sa wakas. Ano po ang tungkol sa kanya? Sa tingin ninyo, mapapatawad ninyo siya balang araw? Pinag-isipan ko ang tanong ng mabuti. Hindi ko alam. Ang ginawa niya ay kalkulado, sinadya, at malupit. Hindi lang siya nagkamali.
Ilang buwan siyang nagplano na sirain ako. At ang masakit pa, tila nasisiyahan pa siya habang ginagawa ito. Sabi niya nagbago na raw siya. Sabi ni Marco. Maaaring nagbago na nga siya. Ang mga tao ay nagbabago, Marco. Pero ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kung nagbago na ang isang tao. Ito ay tungkol sa kung handa ba akong dalhin ang bigat ng galit at sama ng loob. At nagpasya na ako na hindi na. Kaya pinatawad niyo na po siya? Binitawan ko na ang galit, paglilinaw ko. Hindi iyon pareho sa pagpapatawad. At tiyak na hindi iyon pareho sa tiwala. Hindi na kailanman muling tatanggapin si Isabela sa aking buhay. Ngunit, tatanggi akong hayaan siyang nakawin pa ang aking kapayapaan. Tumango si Marco. Sa tingin ko po, naiintindihan ko. At habang papalabas na siya, alam kong kahit gaano kasakit ang nakaraan, mayroon ng pag-asa para sa aming hinaharap. Isang hinaharap na binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa masakit ngunit nagpapalayang katotohanan. Nang makaalis si Marco, naglakad-lakad ako sa loob ng bahay. Ang bahay na ito na binuo namin ni Roberto sa loob ng mahigit 4 na dekada. Ang bawat silid ay tahimik, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Noon, ang akala ko, ang pagkawala ni Roberto ay nangangahulugan ng pagharap sa nalalabi kong buhay ng nag-iisa. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, may natuklasan akong isang mahalagang bagay. Hindi pala ako nag-iisa. Napapaligiran pala ako ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Nariyan si Mang Cardo, na ang katapatan at tapang ay nagligtas sa akin mula sa isang kahila-hilakbot na kapalaran. Nariyan si Marco, ang aking anak, na araw-araw ay nagsisikap na maging ang lalaking dapat siya. Maging si Detective Cruz, tumatawag pa rin paminsan-minsan para lang kumustahin ako. At maging ang mga staff sa food bank kung saan ginagawa ni Isabela ang kanyang community service. Naging mga kaibigan ko sila matapos akong magsimulang mag-volunteer doon. Oo, nag-volunteer ako doon. Sa simula, gusto ko lang makita. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng pagsisisi sa mukha ni Isabela. Ngunit habang tumatagal, ang dahilan ng aking pagpunta ay nagbago. Nakita ko ang mga mukha ng tunay na desperasyon. Mga inang walang maipakain sa kanilang mga anak. Mga amang nawalan ng trabaho. Mga matatandang itinaboy ng sarili nilang pamilya. At sa kanila, nakita ko ang aking sarili. Nakita ko kung gaano ako naging mapalad. Dahil kahit sinubukan nilang kunin ang lahat sa akin, hindi sila nagtagumpay. Ang buhay ko ngayon ay may bagong layunin. May bagong kahulugan. Tuwing umaga, kasama ko si Mang Cardo sa hardin. Pinalalago ang mga gulay na aming itinatanim sa likod ng dating workshop ni Roberto. Sa hapon naman, nagtuturo ako sa mga matatandang hindi nakapagtapos ng pag-aaral kung paano bumasa at sumulat sa aming local na library. Minsan, nakikipagtulungan din ako sa departamento ni Detective Cruz. Ibinabahagi ko ang aking kwento para tulungan ang ibang mga senior citizen na makilala at maiwasan ang mga financial exploitation scheme. Ang mga panlolokong tulad ng naranasan ko. Ang pinakamahalaga sa lahat, nabawi ko ang sarili kong kwento. Sa loob ng maraming buwan, si Isabela ay sumusulat ng isang salaysay kung saan ako ay isang matandang nalilito at walang kakayahan. Isang matandang hindi mapagkakatiwalaan sa sarili niyang buhay. Ngunit hindi iyon kailanman naging totoo. Ako ay isang babaeng malakas, isang babaeng matalino, isang babaeng nakaligtas sa 42 taon ng pagsasama, nagpalaki ng isang anak, bumuo ng isang buhay, at hinarap ang mga taong sumubok na wasakin ako, at nanalo ako. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa aming beranda na may hawak na isang tasang tsaa, pinanood ko ang dahan-dahang paglabas ng mga bituin sa kalangitan. Naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ganap na kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan na dulot ng pagkakaroon ng lahat ng gusto mo. Ito ay ang kapayapaan na dulot ng pag-alam kung sino ka talaga at kung ano ang iyong halaga. Ang pagmamahal ni Roberto ay nananatiling buhay. Buhay sa seguridad na ibinigay niya para sa akin. Buhay sa mga aral na itinuro niya sa aming anak. Buhay sa magandang pamilyang binuo naming dalawa. Ang masamang plano ni Isabela ay nabigo. Hindi lang dahil inilantad ito ni Mang Cardo,
kundi dahil ang pundasyong itinayo namin ni Roberto ay mas matibay kaysa sa mga kasinungalingang sinubukan niyang ipatong dito. 64 na taong gulang na ako, at ngayon pa lang ako nagsisimula sa pinakamagandang kabanata ng aking buhay. Ang isiping iyon ay tila imposible, 6 na buwan na ang nakalipas. Pero ngayon, ito na ang pinakanatural na bagay sa mundo. Malaya na ako. Malaya mula sa galit. Malaya mula sa takot. At handa nang harapin ang anumang bukas na darating. Kaibigan, salamat sa iyong pakikinig hanggang sa dulo. Naway ang aking kwento ay magsilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, palaging may pag-asa. At ang pag-asa na iyon ay madalas na matatagpuan, hindi sa labas, kundi sa lakas na nasa loob mismo natin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring i-like at i-share ito para maabot pa ang mas maraming tao na maaaring nangangailangan ng paalalang ito. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong natutunan at kung saan ka nanonood ngayon. Ang iyong mga salita ay mahalaga. Hanggang sa muli.